dakuin po natin ang PDP. Isang araw ko pa ho nababalitaan to at nakita itong balita na ito, mga kababayan eh. Nako, gusto po yata nilang humabol na maging senador si Buloyski. Gusto yata sabihin, number 1 si Buloyski namin. Grupo, hindi ito para sa pamumuli. Ay, Semenay pala nagbalita. Okay. Alam niyo na, Semenay, galing ho sa Semenay, mga kababayan. Galing po sa mga vlogger ng Semenay. Pakinggan ho natin ang Semenay, mga bossing. Dave, di ba crush mo si Hello Kitty? Uy, hindi maganda naman yun si Kitty Duterte kahit papaano ho. Di ba? Hindi maganda talaga. Kayo naman, game. Wake and bake nga lang. Paggising nyo sa umaga, bake na agad. Game. Almusal. Magbe-bake ng tinapay para isawsaw doon sa kape. Game. Ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP upang hilingin ang malalimang investigasyon sa umano'y malawakang irregularidad sa 2025 national at local elections. Ayon Putragis na tong mga to. Hindi pa din ho makamove on. Yung mga pangalan ng kandidato nila, nandoon ho, muntik nang umabot sa pang-40. Tapos, sila pa ho yung malakas ang loob na mag-question tungkol po doon sa naganap na eleksyon noong 2025. Mga bossing, si Benhur Abalos, yung pangalan niya, yung pangalan niya nung panahon nung eleksyon kung di ako nagkakamalit, 13 hanggang 15. Dikit ho Pwedeng 13, pwedeng hanggang 15. Na isang estasyon na lang ho ng trend, mga kababayan, posibleng maging senador na siya Pero ang agang nag-concede. Nagsabi, tinanggap yung kanyang pagkatalo. Tinanggap na hindi siya pinalad doon sa 2025 election. Malapit po yun Yun po yung medyo makatotohanan na posibleng manalo, na posibleng magsabi, naku kasi kaya hindi ako umabot, dinaya pa ako konting-konti na lang, nilaglag pa ako Yun Pero eto hong mga to, si Jimmy Bondoc, ayan, nandiyan kasama, anak ng tinapa ka naman, boss. naging pang-chongki na din yung utak mo. Diba? Dati, idol ko si Jimmy Bondoc Kapag kinakanta ho niyan yung Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? Idol. Favorite ko ho yung kanta na yon ni Jimmy Bondoc. Hindi siya kumanta nun? Ay, sorry. Si Paulo Santos ang kumanta. Sorry. Kala ko siya kumanta. Idol na idol ko pa naman habang singer tong si Jimmy Bondoc, parang naging panchongki na din ho yung utak. Yung mga pangalan nila, Buloyski, Ipe, sino pa yung mga kasama doon sa Duterte na 3 lang ang pinalad na ang sabi ng mga DDS, naku Mark, iyak ka na Sabi ko, bakit? Iyak ka na. Bakit nga? 3 panalo sa kanila, 7 talo. Mga kababayan, iyak daw ho ako. 3, yung 3 pa na yon, mga talagang mga kumbaga may mga katungkulan na bago lumahok doon sa 2025 election ng Senado. Di ba? Si Marcoleta, dati ng congressman. Sino pa? Si Bungo at si Bato, mga senador na yung mga yan. Di ba? Kumbaga mga may pundasyon na kaya din nanalo, mga bossing chief amo, sir. Pero ang nadiskubre natin doon, 20 milyones na lang po ang mga DDS. Di ba? Liza gone, ma'am forever. At kabayan ko, kapatid ko. At Joel Q ng Ceresa Force at Shiro Kansaki at Chai Cher. Di ba? 20 milyones na lang ho yung mga DDS. Dahil tingnan nyo, ako naniniwala ako, wala ni isa na DDS ang hindi boboto doon kay Bato at kay Bungo, mga kababayan. Yung kay Bungo, may halo yan na nagsasabi, Boss Mark, binoto din namin si Bungo kasi nga may napapakinabangan kami doon sa malasakit center niya Kaya may halo po na government supporter yung boto ni Bungo. Pero the rest ho, mga kababayan, yung 7 ng Duterte,
talo lahat. Ipe, yung dalawang hindi ko kilala, simula nag-eleksyon hanggang matapos eleksyon, hanggang ngayon no, hindi ko kilala. No, si Ipe, si Vic Rodriguez, lahat ho yan, nandoon, lagpas yata 20. Yung kanilang mga pangalan. Si Buloyski, pang ilan? Pang 30 yata ho, mga kababayan. Pang step carry ho yata yung yung numero ni Buloyski. Tapos sila pa yung magsasabi na nadaya sila. Sa grupo, hindi ito para sa pamumulitika, kundi para matiyak ang patas at malinis na halalan sa 2028. Si Troy Gomez, magbabalita. Sa pangunguna ni na Attorney Israelito Torion at Attorney Jimmy Bondok, naghain Si Bondok. May naipanalo na bang kaso si Bondok? Hindi kasi bago pa lang ho, di ba? Kakaano pa lang. Mapapaisip siguro yung kunin mo bang lawyer si Bondok? Sabi ko, naku, hindi, unang iisipin ho, nung mga kukuha sa kanya, bagito pa yan, bago pa lang yan. Delegates, no? Baka maulats. Wala pang mga kaso masyado yan. Bagitong-bagito. ng PDP ng letter petition sa Senado upang paimbestigahan ang tinawag nilang malawak at sistematikong anomalya sa nagdaang halalan. Kabilang sa mga isyong nakasaad sa petisyon, ang umunoy pagkawala ng 6 na milyong boto, mahigit 17 million na overvotes, online voting na wala sa batas, kawala ng serial number sa ilang balota, at mismatched voters. So, ibig sabihin sa inyo lahat yun? sa inyo ba lahat yun? Sige, sa inyo na lang. Verified paper audit trail. Nagsimula kami doon sa yung pagkadiskubre ng mga election paraphernalias doon po sa Davao City. 17 Sa Davao City pa ha? Talagang doon pa kayo dadayain sa Davao City ha? Baka kaya nag-abogado si Jimmy Bondok para pang notaryo. Uy, grabe ka, J-Cash! Yun lang yun! Pang notaryo lang. Grabe to, million, hindi 7 million, 17 million overvotes yun. Imagine 17 million people na boto nila hindi po hindi po yun nabilang. Doon sa mga taga Davao. Ano yung Buloyski lahat? Panalo siguro si Gabuloy. Number one, Buloyski sa Oblo. Este, sa sa Senado. Lahat, yung mga balota, walang serial number, nandito rin. Tsaka yung hijack transmission of election returns, yung creation nga ng data center 3. Lahat po yan, iniisa-isa po namin dito. Isinama rin sa reklamo ang umunoy questionabling procurement process at pagtatayo ng isang data center 3 na wala anyang malinaw na basihan sa batas. Gate ni Torion, layo ng kanilang hagbang na mas So, gusto niyo ba sabihin na hindi din ayos yung pagkakapanalo ni Marcoleta, ni Bungo, at ni Bato de la Rosa? Gusto niyo ba sabihin na nandaya din yon? sigurong hindi na maulit ang ganito mga problema sa 2028 elections. Hindi po. Kasi kung pamulitika po ito, no? Sana, election protest nga. Tama si Attorney Jimmy Bondok doon. Para talaga ito sa bayan, para makorek po whatever irregularities. Kaso ayaw sa inyo ng bayan. Halata yung galawan ninyo. No? Halata ho kasi yung galawan nitong mga bossing chipamo, sir. Sasabihin nila, para sa bayan, para sa bayan, para sa bayan. Pero ang ending lang naman ho nitong mga to, para sa mga Duterte lang ho, mga kababayan. Lugi ang mamamayang Pilipino. Tignan nyo nga ho yung nagkalat ng mga senador doon sa Senado ni Duterte. Para sa bayan po ba? Yung ginagawa nila? Sabi ng konstitusyon, forthwith. Hindi nila sinunod yung konstitusyon. Para sa bayan po ba yun? Or misdemeanors that may have been committed in the last election so that sa 2028 po, wala na po tayong mga problema na ganito. Paliwanag naman ni Attorney Bondok, ang kanilang hakbang ay para sa legislation at hindi para sa personal na interes. Kasi kung gusto namin makaupo, electoral protest ang ipapile natin for under the jurisdiction of the electoral tribunals. Bawi na lang kayo. Hindi na namin tatapusin. Bawi na lang kayo sa 2028 election. Tumakbo ulit kayo. Tumakbo ulit kayo. Tingnan nyo kung mananalo kayo doon. Baka lalong paubos. Magulat sila, no? Imbis na ho parami, yung bumoboto sa kanila, magulat sila.
bigla mas pakonti ng pakonti yung bumoboto sa kanila. Ipagpatuloy lang nila yung ginagawa nila. Kita ng taong bayan na puro sila Duterte lang ho, mga bossing Chief Amo, sir. Ngayon, anyway,